Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ano nga ba ang totoong kayamanan? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Ganyan ba talaga kayo mga dukha? Napakadali niyo masilaw sa pera. Lumayas ka ngayon din sa bahay na ito. Huwag kang iiyak sa harapan ko. At huwag kang magsasalita kung ayaw mo umuwi na namamagay ang pisngi mo. Lumayas ka. Layas! Ang hiya ka? Ate Lourdes, Ah, bakit pinalayas mo na naman ang katulong mo? abay, kagabi naiwan ko lang yung wallet ko sandali sa mesa. Ang walang hiya sinimot yung pera ko. Nakuha pang bumalik dito para magmangmanga na hindi siya nagnakaw. Eh, baka naman hindi talaga siya ang kumuha. Ay, sino pala? Ikaw? Ako? Bakit nakasali ako sa mga suspect mo? Ay, ikaw lang naman ang pupunta rito. Kahapon, di ba? Wala si Artemio dito. Ilang araw na. O malamang nga yung muchacha mo nagnakaw. Paano yan? Maghanap ka na naman ng panibagong katulong? My goodness! Walang tumatagal sa yung katulong, ate. Kasalanan ko ba? Puro hindi mapagkakatiwalaan yung manakukuha ni Artemio yung katulong? Sa tingin ko, may mga matitino naman. Kaya lang, hindi kayang pagtiisan ang ugali mo. Ano? Anong sinabi mo? Ano pa ito? Nilalangaw na itong mga basura rito sa kusina. At mukhang inuuod na rin. Ate Lourdes, bakit hindi ito tinatapon ng katulong? Ang baho, oh. Oy! Buti naman nakauwi ka na. Bakit? Maghanap ka ng panibagong katulong. Na naman? O bakit? May reklamo ka? Bay, edi kung ayaw mo, ikaw ang magtapo ng mga basurang yan. Pinalayas mo na naman yung katulong natin. Mabait yun at magaling magluto. Magaling ding magnakaw. Ate naman, lahat na lang ng katulong pinalalayas mo. Ang hirap maghanap ng panibagong kasambahay. Alam mo ba kung gano'ng karami ang mga Pilipino ngayon? Mahigit 100 milyon. Kaya imposibleng wala kang makuha. Tapos kapag nakakuha ako, pagmamalupitan mo na naman. Kaya hindi ko sila pinagmamalupitan. Anong hindi? Dinidisiplina ko sila. Yung isa ko nakuha, mabait naman sana pero pinalayas mo. Kasi sabi mo mabaho at maitim ang kilikili. Pagdidisiplina ba yun? Di ako na naman na may kasalanan. Eh, sino pa? Pareho kayo ni Maribit eh. Ay, bakit? Kaya mo ba tiisin yung putok, ha? Kasi ikaw hindi ka sensitibo sa amoy. Kahit nga mabahong usok ng sigarilyo, kaya mong singutin. Oo na. Maghanap na ako. Hindi naman ako mananalo sa'yo eh. Gusto mo palaging ikaw ang tama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Francis, nasaan ate mo? 15, 16, 17. Hoy! Sabi ko nasaan ang ate mo? Nay, nawala tuloy ako sa bilang eh. Ay, pasensya ka na. Si ate umalis. Mag-a-apply daw ng trabaho. Trabaho? Ay, paano siya magtatrabaho? Nag-aaral. Part-time daw. Naawa kasi siya sa'yo eh. Sugat-sugat na raw kasi ang kamay mo sa kalalabada. Eh, bakit hindi sa akin nagpaalam? Kasi alam niya hindi ka papayag. Ay, talagang hindi. Oo, mamaya ka na magalit, Nay. Kapag dito na siya. Huwag mo na akong idamay kasi nagbibilang ako nitong mga basahan na order ni Mang Edwin. O si Menchie naman nasaan? Nasa kapitbahay po, nakikinood ng TV. Ay, May tatanong ka pa, Nay?
Gutom ka na ba? May pagkain na ba? Wala. O hindi pa. Saka na ako magugutom kapag may pagkain na. Pasensya na kayo mga anak ha. Kapos na kapos talaga tayo ngayon. Kaya nga naghahanap buhay tayong lahat, diba? Kaya huwag mo nang kagalitan si ate. Hindi ako nagagalit dahil maghahanap siya ng part-time job. Ang ikinagagalit ko hindi siya nagpaalam sa akin. Nanay niyo ako. Dapat alam ko lahat ang tungkol sa inyo. Memoryado ko na linya mo, Nay. Oo nga, memoryado niyo na. Sinusuway niyo pa rin yung mga sinasabi ko. Hindi ako sumusuway sa inyo, Nay. Si ate. Sabi ko naman sa inyo, hintayin nyo na lang si ate bago kayo maglitanya. Kasi... Nay! Silence, please. Magbibilang na uli ako nito mga bagong gawa kong basahan, okay? Silence! Dinalang kita ng ulam galing sa bahay. Nabalitaan ko wala kang katulong. Baka kako magutom ka. Hindi ka pa naman marunong magluto. At sino nagsabi sa'yong hindi ako marunong magluto? Basta kainin mo na yan. Sabi ko naman sa'yo, pumunta ka sa amin kagabi dahil birthday ng pamangkin mo. Hindi ka man lang sumaglit. O bakit? Matutuwa ba yung asawa mo? At yung mga pamangkin ko? Kung makikita nila ako? Ay, hindi ba't ikaw na rin may sabi? Takot sa akin yung mga anak mo. At naiirita si Lolita kapag nakikita ko. Kahit na. Para sana kumpleto tayo magkakapatid kagabi. Nakapagpakuha man lang sana tayo ng litrato. Litrato? Pakitang tao ka talaga, oh. Isa pa, may inimbita akong pare, kaya may misa rin. Naka-attend ka man lang sana ng misa. Ilan taong ka na bang hindi nangungumpisal at nagsisimba? Ay, ikaw. Madalas ka magsimba. Oh. O, pero hanggang ngayon, ano? Babaero ka pa rin. Pweh. Gabi na. Francis! Ay, Dito muna kayo ni Menchi ha. Susunduin ko yung ate mo. Gabi na eh. Marami pa namang tambay dyan sa kanto. Papasok dito. ako na lang, Nay. Ay, ako na. Sabi naman kasi, wag na mag-part-time job eh. Akala ko ba okay na sa inyo? Kinausap na kayo ni ate noong isang araw. Uy, ito nga ang problema. Nag-aalala ako kapag ganitong gabi na. Tapos wala pa siya. Siya. Sige na, Nay. Sunduin mo na si ate sa kanto. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, nako. Anong oras kaya makakauwi yung panganay ko nito? Tagayan mo na. Naku, ay nagiinom pa naman sa kanto. Madadaanan ko sila. Baka naman pare, may kilala kayo naghahanap ng trabaho. Kailangan ng kapatid ko ng katulong Mataas ang sweldo. Libre ang pagkain. At may sarili pang kwarto sa bahay. Talaga ho? Ha? Sino ka? Pasensya na ho. Napadaan lang ho ako. Kaya lang ho, narinig ko yung sinasabi nyo, naghahanap ng katulong. Bakit? Gusto mo bang mag-apply? Narito ka na naman, Maribet. Baka gusto mong ikaw na lang gawin kong katulong. Excuse me, Ate Lourdes? Hindi nga ako pinaguhugas ng pinggan ng asawa ko. Bakit narito ka? May sadya ako. Wala akong pera. Ate! Nagagawa mo ngang magpa-parlor, halos linggo-linggo, mag-shopping kasama yung mga sosyalera mong amiga, tapos mangungutang
Utang ka na naman sa akin? Wala pang sweldo si Gary, ate. Kailangan ko magbayad ng tuition ng anak ko. O, edi isang lamo yung mahahaba mong kuko na parang kuko ng uwak. O kaya yung buhok mo, total kulay gold naman. Baka sakaling tanggapin sa pawn shop. Ate Lourdes! Hoy, huwag mo ako sinisigawan. Pailimin mo na kasi ako. Dami-dami mo naman pera eh. He! Tigilan mo nga ako, Maribet! Damot mo! Halika. Sumunod ka sa akin eh. Opo. Sinunod mo ba ang sinabi ko? Opo. Nilaban ko nga ako ng maayos itong damit ko. Lord, Ay, halos ipaligo ko na nga ako yung pabango ng dalaga kong anak. At saka 2 beses po ako nag-shampoo ng buhok ko. ganun ba? Opo. Handa ka na ba? Opo. Teka. Bubuksan ko na itong pinto. Ayan. Oh, Diyos ko, napakalaking bahay pala ito. Ay, sa labas akala ko'y maliit lang. Ang laki pala. Napakalaki at napakaganda ng bahay pero napakapangit ng ugali ng nakatira. Ho? Oh, ate ko nakatira rito. Sandali, tatawagin ko. Sige po. Ate! Ate Lourdes! Oy, ilang araw ka na naman nakipag-inuman, ano, ha? Alam mo, ha? Yang alak na yan ang papatay sa'yo, Artemio. Oh, sino to? Ha? Ito, itong kasama mo. Oh, babae mo? Ate, siya yung ano eh. Walang yaka. Rico! May lakas ka pa ng loob na dalhin dito sa bahay kong kalaguyong mo. Ate, hindi. Kaya ka na rin ni Kuya Felipe. Walang yaka. Ate, Rico, sandali! Tama na! Tama na! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Walang yaka. Ate, Rico! Ate, tama rin! Tama na po! Tama na po! Ay, naku! Ay ko, ang malakang. Pasensya na po. Pasensya na po. Ate, hindi ko siya kalaguyo. Hindi. Oo! Sino ka? Ha? Hoy, babae. Ayaw akong katulong. Ano? Sepa. Sepa ba ikaw mo? Opo. Hindi naman matandang ito. Mula Teka. ulo hanggang paa, pagkatapos mula paa hanggang ulo. Para naman ako ini-x-ray. Josepa pala ang totoo mong pangalan, ha? Okay. Kompleto na itong mga dokumento mo. Magsimula ka na bukas. Po? Stay in ka rito. Pero maaari kang umuwi sa inyo once a month. Libre na ang pagkain mo. Ikaw ang gagawa ng lahat ng gawain dito sa bahay. Yung kapatid kong isa ang kasama ko rito. Pero madalas, wala siya rito eh. Kung hindi nagsasabong, nagsusugal, o kung hindi naman nakikipag-inuman. Ang ibig sabihin, ako lang tong pagsisilbihan mo rito. At ayoko ng tamad, sinungaling at magnanakaw. Naintindihan mo ko? Opo, ma'am. Good. Nakalimutan ko nga pala. Ayoko ng kasambahay na advance ng advance. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
bakit hindi mo sundan ang mga mag-iina mo sa Marinduque? Matapang ang kapatid ni Mrs. Kuya Ipe. Baka katayin ako ng mga yon. O, sige, ikaw na ang tatagay. Inumin mo na yan. Sige, isa pa. Wala naman akong pera. O, di humingi ka kay Lourdes. Nakatira ka naman sa kanya. Sa tingin mo, kuya, bibigyan ako ng matandang dalagang yun? Sa bagay nga, kuripot yun. Ikaw na lang kaya. Ang ano? Ang magpautang sa akin ng pera. Saan naman ako kukuha ng pera? Hindi ako kasi yaman ng ate mo. Kasalanan kasi ito ni Ate Lourdes eh. Kasalanan niya kung bakit iniwan ako ng pamilya ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano yan? Ako nasasaktan ako! Si Ma'am Lourdes yun. Sa sala sila nag-aaway. Ano yun? Ayan, nagsisigawan. Bakit ka nga? Kasalanan mo lahat! Pangalan ko yung tinatawag niya. Pangalan ko. Oo, ako nga yun. Tinatawag ako ng Ma'am Lourdes. Ay, Ano? sinasakal sa niyo. Kung di mo sinusunod si Benilda, sana hindi niya ako iniwan. Masyado kang atrevida! Sir, tama na po. Tama na po, Sir Artemio. Ano ka ba? Saan ka na bitiwan yung amo Huwag ko? kang makialam dito, muchacha ka! Bitiwan niyo siya. Huwag niyo siya papatayin. Siya nagpapasweldo sa akin eh. Doktor! Walang hiya ka! Wala kang utang na loob! Mula noon hanggang ngayon na matanda ka na at may asawa ka na, ako ang nagpapalamon sa iyo! O ngayon? Tapos ngayon ano? Gusto mo akong patayin? Bakit ako sisisihin mo sa pag-alis ng pamilya mo? Ha? Kung hindi mo ko siniraan sa asawa ko, hindi sana sila aalis! Hindi kita siniraan! Ano hindi? Totoo lahat ang sinabi ko kay Benilda. Wala siyang mapapala sa isang kasawang kagaya mo. Tamad, sugarol, nasenggo. Tingnan mo, Lahat tingnan mo. na ng bisyo nasa iyo. Paano mo bubuhayin ang pamilya mo kung ganyan ka, Aber? Yan ang sinasabi ko Tigilan sa'yo. dalawang ito. Ako Sandali, lagi ako kong pupunta sa narinig. kusina. May kukunin ako. Ikaw, ate, wala kang karapatang pakialaman ako at ang pamilya ko. May karapatan ako dahil mga palamunin ko kayo. Anong sinabi mo? Totoo naman ah. Ito. Oh. Ito. Ano yan? Tigisa kayo ng kutsilyo, Ma'am Lourdes. Sir Artemio. Ano? Magpatayan na lang kayo. Dinig na dinig ko sa bahay ang sigawan nyo dito kagabi ah. Abay, hating gabi na yun. O ano? Kaya mo pa ba, Sepa? Kailangan kong kayanin para sa pamilya ko, Ma'am Maribel. Ano ginawa mo? Paano mo naawat yung dalawa? Binigyan ko ng tig-isang kutsilyo. Sabi ko, magpatayan na lang sila. Ano? Nung may kutsilyo na silang hawak. Hindi na umimik yung dalawa. Aba! Bravo! Napakagaling mong referee. Pero itong sasabihin ko sa'yo, Sepa. Just wait. Because there's more. Ma'am Lourdes, hindi na po ba uuwi dito si Sir Artemio? No. Mag-iisang linggo ko na hindi siya nakikita. Bakit? Namimiss mo? Hindi naman po sa ganun. Mas mainam ako lang itong kasama mo rito eh. Konti yung ihanda mong pagkain.
konti huhugasan mo, konti ang damit na lalaban mo, konti rin yung kalat na ililigpit mo. Sa bagay, tama po kayo. Tapos akong kumain. Kumain ka na rin, Sepa. Matutulog na ako. Ay, ma'am. Kakakain nyo lang, matutulog na kayo. Alamera ka rin, ano? Concern lang po ako sa inyo. Spell concern. Ho? Sabi ko, spell out mo yung salitang concern. Concern. Oo. C Oh. O N Oh. C ano yun? Ano? C nga ba yun? O S. Oh. Ano ba? See? Ikaw mag-aral ka muna ng spelling bago ka makialam ng buhay na may buhay. Nay, ginagamit ko yung lumang diksyonaryo na yan eh. Bakit mo dadalhin? Eh basta. O eto pera o. Bumili ka na lang ng bago. Eh, yung mura lang ha. Bakit ba kailangan yung diksyonaryo? Basta, huwag ka nang tanong ng tanong. Eh, siya nga pala, Nay. O ano, bakit? Baka po pwede nating pag-ipunan yung bisikleta. Bisikleta? Para sana, magbibisikleta na lang ako papuntang eskwelahan. Kasi medyo mahal nga lang, pero nung kinumpit ko kasi, mas makakatipid tayo kaysa sa araw-araw kong pamamasahe. Oo, siya sige. O, hayaan mo. Gagawa natin ng paraan yan. Pasensya ka na, Nay, ha? Isa ka lang na naghahanap buhay para maitikuyot kami. Anong mag-isa lang ako? Tulong-tulong kaya tayo. Ikaw gumagawa ng mga basahan kapag may oras ka. Ang ate mo naman, may part-time job. Diba? O tiis-tiis na lang tayo ngayon. Pasasaan ba't makakaalpas din tayo sa kahirapang ito? Ilalabas ko na itong mga basura. Tamang-tama. Ngayon ang schedule ng pagkuha ng basura dito sa block namin. Hoy. Hoy. Ano ito? Oh, pera. May pera sa... Ay! Totoo nga. May pera talaga sa basura. Magkano kaya ito? Uy, ang kapal. O lahat tigli 500. Eh bakit ito narito? May tapon ba ni Ma'am Lourdes? O aksidenteng nahulog dito sa basurahan? Napakalaking halaga nito. Pwede nang pabili ng bisikleta ni Francis. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kinuha niya ang pera, ate? Sinusubukan ko lang siya. Kaya kunwari, nahulog yung pera ko sa basurahan. O paano kung naitapon niya pala? Kitang-kita yung pera eh. Nasa ibabaw ng mga basura. Bago niya ilabas yun, ilalagay niya muna sa plastic ng mga basura. Kaya makikita niya yung pera. Ate naman, nagsasayang ka ng pera. Sana pinautang mo na lang sa akin, may interest pa. Puro ka utang. Tigil mo na nga yung mga kapritsyo mo sa buhay para makatipid ka. At para hindi ka utang ng utang sa akin. Hindi ka ba nahihiya? Ano? Nakatira ka sa isang subdivision. Pumasta ka para kang donya. Ang mga damit mo branded. Tapos, nangungutang ka. Anong klaseng buhay ba meron ka? Yan. Ako na naman tuloy na napansin mo. Ewan, alis na nga ako. Ang katulong mo, palayasin mo na yon. Naku, maghahanap ka na naman ng bagong katulong. Hindi ko muna siya kukumprontahin ngayon. Palilipasin ko muna ilang araw. Baka
mamaya may iba pa siyang kunin eh. Dapat maaktuhan ko siya para maipakulong ko. Panayang uwi nyo dito kayo na ya. Buti, pinapayagan kayo ng amo nyo. Eh, hindi naman ako nagpapaalam. Tsaka isa pa, hindi niya naman napapansin kapag dumadaan ako dito saglit. Eh, pag namamalengke ako, di ba? Oh, bakit nga pala nandito ka? Wala kang pasok? Lapo, anniversary ng school namin eh. Mamaya pa ako pupunta ron. Ay, nga pala. Yung in-order mo sa online na ano? Oo nga pala. Ngayon ang dating nun ay. Ay, talaga? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sepa! Sepa, buksan mo yung gate! May tao yata! Sepa! Wala pa yata ang Sepang ito ah. Huwag na nga lang magbubukas ng gate. Ano kaya ang plano niya gawin sa perang yun? Bay, 4 na araw na, wala na makuha niya yung pera. Hindi talaga siya nagsabi sa akin. Oo nga pala. Buksan ko na nga ang gate. Delivery ho. Ha? Anong delivery? Wala naman ako in-order. At saka, ano to? Ma'am Lourdes, nagustuhan niyo ba? Ang tawag ho rito ay massage chair. O, diba? Bakit ka umorder nito? Tsaka, anong ginamit mong pera? Yun ang tinapon niyo sa basurahan. Tinapon. Masyado na yata kayong mayaman eh. Ayaw niyo na ng pera kaya nagtatapon na kayo. Eh, nanghinayang naman ho ako. Eh, narinig ko yung katulong dyan sa kabilang bahay nung nakaraan na may in-order na, ano ba yun, massage chair yung amo niya. Kasi daw po'y matanda na at madalas sumasakit yung likod at balikat. Eh, kaya sabi ko, ay dapat magkaroon din kayo ng ganun. Kaya pina-order ko sa anak ko, dun sa sa online. Pakialamera ka talaga, ano? Eh, sayang naman ho yung pera. At saka bakit niyo ba'y tinapon? Dahil ba sa galit niyo kay Sir Artemio? Sige ho, wag niyo na po sagutin yung tanong ko. Ang mabuti pa, dito kayo. Teka, huwag mo hawakan. Upo muna kayo. At susubukan natin kung maganda nga itong massage chair na ito. Yun nga lang pinakamurang binili ko. Kasi nga, huy, mahal yung iba. Hindi na kasya yung perang nakuha ko. Ay, dali, makupo na kayo. Susubukan natin. Teka, huwag mo ako itulak. Makupo na kasi kayo. Artemio, Kuya, kailan ka uuwi sa mansyon ni Lourdes? teka, sa tono ng pananalita mo, kuya, parang pinapalis mo na ako rito sa inyo. Naitatanong ko lang. Alam mo naman malaking pamilya ko. 5 ang anak ko. Eh, baka kako sumakit ang likod mo at palagi kang natutulog na sa sopa. At isa pa, yung mga kalat mo, walang magliligpit niyan dahil wala tayong katulong. Di tulad nung kay Lourdes na merong katulong. Kung plano mo sundan na mag-iina mo sa Marinduque, wala rin ako mapapahiram sa pera eh. Sige, babalik na lang ako kay Ate Lourdes.
Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay sos, si Ma'am Lourdes oh. Nung una, ayaw pang maupo dito sa massage chair niya. Ngayon dito na nakatulog. Tandang to talaga, pa-hard to get, pa-bebe. Kaya siguro, hindi to nakapangasawa. Sepa, Oy, si Sir Artemio. ate mo. Tulog ho. O, puti naman. Tutuloy na ako sa kwarto. Ay sir, Ah, babalik na po ba kayo? Ang ibig kong sabihin, dito na ho ba kayo ulit titira? bakit ayaw mo? Ay, hindi po! Pepa! Ang ingay mo! Ma'am, ma'am. Artemio? Ate. May gana ka pa talagang bumalik dito, no, ha? Naku, Ha? magbiro ka na sa lasing. Oh, ano nakain mo? Ng bagong gising. Mukhang Jera Patani na naman Bakit ito. yan? Dito ka na naman. Ay, teko ko. Wala naman palang ibang pupuntahan. Dito pa rin sa akin. Tapos, muntik pa akong patayin. Ako pa itong sisisiya sa pagkasira ng pamilya niya. Ay, Ma'am Lourdes! Buiset. Ano po yung Ano ba? Linis ko lang po dito sa kwarto niyo. Kung nagagalit kayo, puntahan niyo yung kapatid niyo. Siya ang balatan niyo. Huwag itong mga gamit na pinagagagis niyo, oh. Isa ka pa. Aray ko. Ayoko sa lahat na pinakikialaman ako. Hindi niyo naman ang sinabi yan, eh. Sumasagot ka pa talaga, ha? Sabi niyo kasi, ayaw niyo sa tamad, sinungaling, magnanakaw. O, asan ako dyan? Alam ko na kung bakit walang tumatagal sa inyong katulong. Kasi, parang palaging may pandaigdig ang gera dito sa bahay niyo. Oh, bakit? Lalayas ka na rin? O, hindi sige, lumayas ka. Ang dami-daming pwede makuha ang kapalit mo. Hindi kita kailangan dito. Sinasabi ko lang po yung mga obserbasyon ko, Ma'am Lourdes. Pero hindi po ako aalis. Kailangan ko po ng trabaho dahil kailangan kong buhayin yung mga anak ko. Kaya kahit na ang ingay-ingay nyo, magtitiis ako. Gabi na ah. Hindi pa rin natutulog si Ma'am Lourdes. Nakaupo sa massage chair niya at nakatanaw doon sa labas ng bintana. Lalapitan ko nga. Ma'am, gusto niyo ho ba ng gatas? Sepa, bakit pa nabubuhay ang tao? Ho? 60 anyos na ako. Pero ngayon ko lang napagtanto. Hindi ko pa rin alam kung bakit ako naririto sa mundo. At kung para kanino o para saan ako nabubuhay. Naging abala ako sa buhay ko. Akala ko ang buhay tungkol lamang sa pagising sa umaga at pagtulog sa gabi. Akala ko dahil nagagawa ko ang gusto kong gawin. Nabibili ko yung mga pangangailangan ko. Hindi na uubos yung pera ko. Akala ko nabubuhay na ako. Pero bakit pakiramdam ko mali ang lahat na naging mga desisyon ko. Mali ang naging motivation ko para mabuhay. Ma'am Lourdes, masyadong makasarili ang dahilan ninyo para mabuhay. Tingin ko, sa nakalipas na 60 taon, pansarili lang ang iniisip nyo. Nabubuhay kayo para lang sa inyong sarili. Ay, sigurado ba kayo? Ayos lang na sumama ako rito sa inyo? Oo, para makita mo naman yung pinagtatrabahuhan ko. Halika na. Parang maliit lang naman, ay. Sa labas akala mo maliit.
Hindi kasi nakikita yung kabuuan ng bahay dahil niya sa mga puno. Pero kapag pumasok ka, nako, ang laki. Andito na tayo sa pinto. Oy, hawakan mo muna itong pinamili ko. Bubuksan ko yung pinto. Apo. Ay, sorry, Ma'am Maribel. Siya ang amo ko, kaya siyang susundin ko. Iwan mo ako! Ano naman ang ito? May gera na naman. Ay, doon ka muna sa kaya. Doon ka sa kaya. Itong ambisyosang babaeng to, ginamit ang pangalan ko at ginawa kong co-maker salon. Tapos ayan, hindi niya mabayaran. Ngayon, akong sinisigil. Ginamit ko ang pera para sa anak ko! Isang beses lang magbabirthday ng 7 years old ang anak ko! Kaya gusto kong gawin magalbang handaan. Ano ba? Umihiram ako sa'yo eh! Pero ayaw mo! Eh di sana hindi na ito nangyari! Ako sa birthday ng anak mo, akalad ka rin mo yung pangalan ko sa kahihiyan, no? Hoy! Huwag mo nilalang-lang ang birthday ng anak ko! Anak ko yun! Marahil hindi mo nga naman naiintindihan. Kaya wala kang anak eh! Ah! Mali! Dahil pinalaglag mo ang anak mo! Pinalaglag? Sumusobra ko na Maribel. Bakit? Ayaw mo maalala ang mortal na kasalanan ginawa mo? Sino mabuting ina ang magagawang patayin ang sarili ng anak? Makasarili ka! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Francis, kumain ka na. Ayos lang ba talaga, Nay? Baka makagalitan ako nung amo mo. Kumain ka na dyan. Pagkatapos mong kumain, tulungan mo kung itanim yung mga halaman doon sa likod bahay. Sige po. Maglilinis muna ako sa sala. Nay, Hmm. yung kaaway nung amo nyo kanina, sino yun? Ay, kapatid niyang bunso yun. Masyado kasing maluho. May pagka-ambisyosa pero wala naman talagang ibubuga. Kaya ito nga yung lagi ko sinasabi sa inyo palagi, Francis, ha? Lagi niyong tatandaan. Kayo ni na ate mo at ni Menche. Dapat magmahalang kayo. Pare-pareho ang dugong nalalalantay sa inyong mga ugat, kaya dapat tratuhin niyo ang isa't isa tulad ng pagtrato niyo sa inyong sarili. O higit pa. Opo, Nay. Kahit si tatay bago siya namatay, palagi niyang sinasabi sa akin na dapat magmahalan kami magkapatid. Tama. Kahit na mahirap tayo, basta may pagmamahal sa ating pamilya at meron tayong pananampalataya sa Diyos. Para sa akin, napakayaman na natin. Walang anumang halaga ang makakatumbas sa biyaya ng isang pamilyang nagmamahalan at nagkakaisa. Bakit naman kasi ginamit mo pa ang pangalan ni ate? Ginaya mo pa ang pirma niya. Hindi ka na natuto, Maribet. Co-maker lang naman yun, kuya. Co-maker lang naman pero, ayan namagang pisngi mo. Tanda na. Pero malakas pa rin ang babaeng yun. Ay, paano yung utang mo? Ay, naku, bahala na. Eh, teka, ba't ka nandito? Ha? Takot ka rin kay ate, no? Takot ka na baka pati ikaw mapagbalingan ng galit niya. Tama nang si Sepa na lang ang mapagbuntunan niya ng galit. Bukas na ako babalik dyan sa kabilang bahay. O, saan ka matutulog? E di dito sa inyo. Ano? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May
May pangako ang bukas. Ma'am Lourdes, kumain na ho kayo. Hayaan mo lang ako rito, Sepa. Gusto ko mapag-isa. Ay, gusto niyo mapag-isa? Lagi naman kayo mag-isa. Hindi pa ba sapat sa inyo ang ilang dekada na mag-isa lang kayo? Hanggang ngayon, gusto niyo pa rin mapag-isa? Diyos Aray ko. ko, ano ba naman? Lumabas ka nga rito sa kwarto ko. Gusto niyo bang sabayan ko kayong kumain? Iwan mo na lamang dyan yung pagkain. Kakainin ko yan mamaya. Eh, mabuti naman po. O sige po, iiwan ko na lang dito. Ay, ma'am, siya nga pala. Kasama ko ho yung anak ko. Tinulungan niya ako magtanim ng mga halaman doon sa likod bahay. Gusto niyo makita yung anak ko? Ang pogi nun. Mana sa tatay. Dalhin mo na nga lang ang pagkain dyan sa mesa sa kusina. Sabayan nyo na lang akong kumain. Lalo sumasakit yung ulo ko sa'yo eh. Hindi ka mapagsabihan. Ang ingay-ingay mo. O ngayon, alam niyo na ho kung anong pakiramdam ng may maingay na kasama. Hey! Tumahimik ka dyan! Sabi po ni nanay, dati kayong teacher. Ano po yung tinuturo niyong subjects dati? Lahat. Lahat kaya ko ituro. Math, English, science, you name it. Wow! Ang galing niyo ho! Music! Music? Magaling din ho kayo sa music? Magaling din nga yatang sumayaw yang si ma'am. Di ba, ma'am? Hindi ako nagturo ng music. Ayoko sa music. O baka naman music ang ayaw sa inyo. Totoo, no? Wala pala sa'yo itong anak mo, Sepa. Ang daldala. Mababaw lang po pala kaligayahan niyo, ma'am. Hindi, natawa lang ako. All this time, akala ko kaya ayoko sa music. At wala akong hiling makinig ng mga kanta o tugtog dahil ayoko sa music. Yung pala, music pala ayaw sa akin. Matanda na ako, pero hanggang ngayon, marami pa rin ako nadidiscover sa akin sarili na hindi ko nadiscover noon. Pwede po bang magtanong, ma'am? Ano yun? Bakit hindi po kayo nag-asawa? Ha? Hindi nakaimik kanina si Ma'am Lourdes. Ano nga kaya nangyari sa kanilang magkakapatid? Bakit ganito kagulong ang kanilang pamilya? Tsaka, ano yung sinasabi ni Ma'am Maribeth na nagpalaglag siya? Ay nako, di tuloy ako makatulog kakaisip. Para akong naaawa kay Ma'am Lourdes. Kanina ko lang siya nakita na tumawa. Ilang buwan ako dito sa bahay na ito, pero talaga, kanina ko lang siya nakita na ganon. Ay, si Ma'am Lourdes. Opo, sandali lang po, ma'am. Sandali lang. Diyos ko, bakit nandiyan kayo sa sahig? Ha? Sakit na inyo. Pinapapawisan ka ng malamig. Sandali, kailangan madala kayo sa ospital. At ngayon, balikan
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napakarami nitong gamot ninyo, Ma'am Lourdes. Huwag na wag niyong kalilimutang uminom, ha? Tama ba yung narinig ko mula sa Dr. Sepa? Ha? May cancer ako? Colon cancer? Nagulat nga rin po ako. Aba, bakit po kayo natatawa? May cancer ako? Masaya ba kayong magkaroon ng cancer? Alam mo ba ang sakit mayaman ang cancer? Ma'am Lourdes. Nagkasakit man ako, pero at least, hindi sakit ng mahihirap, kundi sakit ng mga mayayaman. Pakiramdam ko, meron pa kayong isang sakit. Ano? Sakit sa utak. Hmm. Aray ko. Sorry ho, ma'am. Huwag na huwag mong sasabihin sa mga kapatid ko ang tungkol dito, Sepa. Ikaw at ako lang ang nakakaalam nito. Kapag nalaman nila ito, ikaw ang sisisihin ko. Maganda itong mga halaman dito sa likod bahay mo, Lourdes. Ay, wag na wag mong hahawakan ng kahit anong bulaklak dyan. Baka mamatay. Bakit? Ano kala mo sa kamay ko? May lason? Marumi ang kamay mo. Maraming mikrobyo. Pambihira ka talaga, oh. Pero mainam na may mga ganitong halaman para magkaroon man lang ng kulay ang mundo mo. Oo. Dahil mula na lumayas ka sa bahay, nawala na ng kulay ang mundo ko. Pinag-aral ka ni Mama. Itinuring na pag-asa ng buong pamilya. Ikaw ang inaasahan nila mag-aahon sa atin sa kahirapan. Pero tinakbuhan mo ang responsibilidad na yon. Nang nakakuha ka ng magandang trabaho, nag-asawa ka kaagad. Iniwan mo sa akin ang lahat ng pasanin ng ating pamilya. Inaku ko lahat ng responsibilidad. Kahit kalabaw ako. Dahil kailangan kong pag-aralin sina Artemio at Maribet habang binubuhay ang mga magulang natin. Sinusustentuhan ang pagpapagamot ni Papa. Ikaw, nasaan ka? Nasaan ka? Nagpapasarap ka, di ba? Hanggang ngayon ba naman, sinusumbat mo pa rin sa akin yan? Biniyayaan ka naman ng Diyos sa lahat ng mga sakripisyo mo, ha? Ay, tingnan mo nga, sa ating magkakapatid, ikaw ang pinakamayaman. Baka nga may nakatago ka pa mga ginto dito sa ilalim ng mansyon mo, eh. Ako ang pinakamayaman? Oo. Ako nga marahil ang may pinakamaraming ari-arian at pera sa ating magkakapatid. Pero ako lang din sa atin ang walang sariling pamilya. Walang asawa, walang anak. At kapag namatay ako, ni isa, walang iiyak o magdadalamhati para sa akin. Ganito ba maging isang mayaman? Ano nga ba ang totoong kayamanan, ha, Kuya Ipe? Kung ganito nga maging isang mayaman, sana naging isang dukha na lang ako. Ikaw ang gumagawa ng mga desisyon mo sa buhay, Lourdes. At hindi mo maaaring isisi ang kinahinatnan ng buhay mo sa akin, sa amin o sa ibang tao. Nagsimula lahat sa iyo. Matanda na tayo, ako pa rin ang sinisisi mo? Nagbago ang mga prinsipyo ko sa buhay dahil sa iyo. Dahil sa hirap na akin dinanas habang itinataguyod ang pamilya natin na iniwan mo. Uulitin ko, Lourdes. Kahit ano man ang pinagdaanan mo noon, ikaw pa rin ang gumagawa ng desisyon para sa sarili mo. Oo, may kontribusyon ako sa kung ano man ang nangyari sa'yo. Pero hindi mo maaaring isisi sa akin ang lahat.
Sinabi ko na naman kasi sa inyo, ma'am. Huwag na kayong palaging nagagalit. Minisita lang naman kayo ng kapatid nyo kanina. Pagkatapos, irritable na naman kayo ngayong hapon. Naku, paano kang gagaling sa sakit mong yan? Sa tingin mo, Sepa, may gumagaling pa ba sa cancer? Ha? Kaya nga sinabi kong sakit mayaman ito dahil hanggat hindi na uubos yung pera mo, hindi ka lulubayan ng sakit na ito. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Oo. May cancer ako. Ano? Masaya ka na? Yan! Yan ang napala mo. Buti nga sa'yo. Maribeth, Pinaparusahan ka na ng Diyos dahil sa sama ng ugali mo. wag ko kayong magsalita ng ganyan. Sepa, tumigil ka. Alala ka naman, Achay ka. Alam ko na. Natatakot ka siguro na mamatay agad si ate, tapos mawawala ka ng trabaho, no? Huwag ka mag-alala. Ang masamang damo, matagal mamatay. Sumusobra ka na! Sinampal mo ko? Hindi ko alam kung anong dahilan. At ang gulo-gulo ng pamilya ninyo at kung bakit laging ang amo kong kontrabida para sa inyo. At huwag na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos kapag magsasalita ka ng masama sa ibang tao. Walang niya ka? Sige! Subukan mo sampalin ako. Bubuhusan kita ng tubig galing sa termas. Kahit pa naging masama sa inyo si Ma'am Lourdes, hindi naman yata tamang magdiwang ka dahil nagkaroon siya ng malalang karamdaman. Buhay ang pinag-uusapan natin dito! Buhay ng tao! Sepa, tama na! Oh, bakit namumula ang pisngi mo, Maribel? Ang walang niyang Achay ni Ate Lourdes. Sinampal ba naman ako? Ano? Si Sepa? Bakit? Nagmamataas na? Porque siya lang ang nakatiis ng ganito katagal kay Ate Lourdes. Makikita niya. May araw din siya sa akin. O bakit ka na pa rito? Magsusumbong ka? Hindi! May nalaman kasi ako, kuya. Tungkol saan? Si Ate Lourdes. Oh, May cancer. May cancer si Ate Lourdes? talaga? Anong stage na? Hindi ko alam eh. Hindi ko tinanong. Marami naman siyang pera. Kayang-kaya niyang ipagkamot ang sarili niya. Barya lang sa kanya ang gasto sa gamot niya, nako. Pero iniisip ko lang, kuya. Paano? Kapag namatay si ate, Anong paano? O edi mapapayapa na tayo, matatahimik. Wala nang mamemerwisyo sa mga buhay natin. Hindi. Ang ibig kong sabihin, Oh. saan mapupunta ang lahat ng kayamanan niya? Ba? Oo nga. Abay, sa kanya rin yung malaking building sa bayan. Oh. Di ba? Yung inuupahan ng isang grocery store at hardware. Oo. Tapos may lupa rin siyang nabili 5 taon na ang nakararaan. Yung taniman ng palay. Teka. Dapat pala maging mabait na ako ngayon kay ate. Baka sakaling ipamana niya man lang sa akin kahit yung lupang yun. Hindi na ako magugutom kung sakali. Ako? Oh, Ayos na sa akin yung bahay niya. laki Pwede na kaming lumipat na mag-anak doon. Tapos yung bahay namin, dahil maliit yun, papaupahan ko na lang. Yun, pwede naman. Ako naman kahit yung building na lang ang mapunta sa akin. Yun. Oo, dahil pag tumagal, maaari kong taasan ng upa nun. Pero, ang tanong, gaano pa siya katagal mabubuhay? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma'am Lourdes, pasensya na po kayo.
nasampal ko kanina ang inyong kapatid. Kasi hindi ko na natiis. Huwag na natin pag-usapan yun, Sepa. Sige ho. Siya nga ho pala. Pasensya na po kayo ha. Magpapaalam po sana ako sa inyo. Aalis ka na rito? Hindi po. Magpapaalam po ako na a-absent sa susunod na linggo. Kala ko. Bakit? Graduation po ng aking panganay. Ganun ba? Opo. May handaan ba kayo? Ay, wala po. Pupunta lang po ako sa eskwelahan. Makita ko man lang na tumanggap ng diploma yung anak ko eh. Siya ho yung una kong anak na napagtapos, ma'am. At napakalaki po nung naitulong niyo sa akin. Ano naman ang naitulong ko? Kung hindi po ninyo ako tinanggap dito, wala sana akong pantustos sa gastusin niya sa pag-aaral sa kolehiyo. Bakit hindi kayo maghahanda? Sakto. Sweldo mo sa susunod na araw. Tama na ho sa amin yung magsalo-salo sa hapunan sa bahay. Hindi naman ho practical kung gagastos pa kami. Yung igagastos namin sa panghanda, ilalaan ko na lang para sa panggastos niya sa pagkuha ng mga requirement kapag maghahanap na siya ng trabaho. Ay, siya. Ikaw ang bahala. Yun hong inyong tiyan, hindi ho ba sumasakit? Huwag mo akong alalahanin. Sabi nga ni Maribet, ang masamang damo, matagal mamatay. Nay, may maayos ng trabaho si ate. At halos magdadalawang taon na rin kayong namamasukan kay Ma'am Lourdes. Oo nga ano. Ay, hindi ko na malaya na paglipas ng panahon. Napakabilis. Sa susunod na taon, Nay, ako naman ang gagraduate. Baka ho mas mabuting minto na kayo sa pagtatrabaho. Ay, bakit? Para naman makapagpahinga kayo. Ay, saka na. Malaki naman yung sweldo ni ate na eh. Hindi naman pera ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho kay Ma'am Lourdes. Ano ho? Nung una, sabi ko masyado siyang malupit. Mayat na yan, nagwawala. Laging galit. Minsan binabatukan ako. Binabato ng kung ano-anong bagay na hawak niya. Tinidor, tabo, minsan unan. Masakit din siya kung magsalita sa akin ha, pati sa mga kapatid niya. Pero madalas, tama naman yung mga punto niya. Anak, alam mo ba, naaawa ako sa kanya. Mayaman nga siya, pero walang nagmamahal sa kanya. Ngayon, yung mga kapatid niya, parang hinihintay na lang na mamatay siya. Nay. Tsaka isa pa, alam ko, kahit di niya sabihin, alam ko nagmamalasakit siya sa akin. Kaya naman niyang kumuha ng private nurse na mag-aalaga, pero ayaw niya. Ako yung gusto niyang mag-alaga sa kanya. Mabuti siyang tao. Mabuting tao siya, Francis. Alam ko, sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroong kabutihan. Hindi lang nakikita ng mga kapatid niyang kontrabida. Ibang tingin sa kanya masama. Pero sa totoo, mabuting tao si Ma'am Lourdes. Napalitan ko na po ng bedsheet yung higaan niyo, Ma'am Lourdes. Maraming salamat, Sepa. Ay, may nahulog yata sa sahig. Ay, larawan. Ha? Ma'am, kayo ito hindi ba? Patingin nga. Eto po. Nahulog yata sa wallet ko kanina. Sino yung katabi niyong binata? Nakaakbay pa man din sa inyo. First love niyo. Siguro. Talaga po?
Rogelio ang pangalan niya. Galing siya sa isang mayamang pamilya. Siya ang una at huli kong naging kasintahan. Akala ko habang buhay na kami magsasama. Pero basta pobre ang mga magulang niya. Ayaw nila sa akin noon dahil mahirap lamang kami. Working student pa ako. Kaya hiniwalayan ako ni Rogelio. Huli na malaman kong buntis pala ako. Sa laki ng sama ng loob ko sa kanya. Dahil hindi niya ako nagawang ipaglaban, ipinalaglag ko ang bata. Ano? Yun ang panahon na iniwan kami ni Kuya Ipe. Dahil nag-asawa siya ng maaga. Tinakasan niya responsibilidad niya sa aming pamilya. May sakit si Papa at si Mama. Wala naman trabaho. Walang ibang pwedeng magtaguid sa pamilya namin kundi ako. Kaya mula noon, sabi ko magpapayaman ako. Para hindi na ako muling maliitin ng kahit na sino. Naging guro ako at nag-ipon ako ng nag-ipon ng pera. Sinuportahan ko si Artemio, si Maribeth, ang Papa. Nang nakaahon na kami sa kahirapan. Akala ko magiging masaya na ako, Sepa. Pero tingnan mo ngayon ang buhay ko. May sakit ako pero wala ni isa sa mga kapatid ko naririto sa aking tabi. Nagmamalasakit sa akin. Isang taong hindi ko naman kadugo. Ma'am Lourdes. Alam mo, Sepa, napakapalad mo. Hindi ka man gaya sa akin na maraming pera. Pero napakayaman mo. Mayaman ka sa pagmamahal ng iyong pamilya. Sa ating dalawa, ikaw ang totoong mayaman. At ako ang isang dukha. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma'am Lourdes, sigurado ba kayo hindi niyo gustong makita ang inyong mga kapatid? Huwag na. Baka imbis na sa langit ako mapunta kapag binisita nila ako. Sa impyerno ako dumiretso. Hindi pa rin kayo nagbabago. Sepa, gusto kong magpasalamat sa iyo. Sa lahat-lahat ng sakripisyo mo sa akin. Oo, hindi kita kadugo. Pero nagtiis ka at nagmalasakit sa akin. Totoo kang tao. Maraming salamat sa kabutihan mo sa akin. Patawarin mo sana ako sa lahat ng pagmamalupit ko sa iyo noon. Ma'am, naiiyak niyo naman ako. Maraming salamat, ha? Paano na ho? Pag wala na kayo, ma'am. Nasanay na ako araw-araw kayong kasama. Araw-araw kayong inaalagaan. Kapag wala na kayo, wala na akong kausap. Ang mga anak ko madalas nasa eskwelahan. Pasensya ka na. Kung maiiwan kita. Sabi ko naman kasi sa inyo magpagamot kayo. Malulungkot ako kapag nawala kayo. Bakit kayo humingiti? Akala ko dati
Kapag namatay ako, walang iiyak. At least ngayon, kahit isa, may tutulo ang luha dahil sa aking pagkawala. Sepa, ikaw ba yan? Kami ito, Lourdes. Uyaype. Ate Lourdes, Ate, sorry. Sorry sa lahat na nagawa ko. kung hindi ka pa nagkaroon ng sakit, hindi pa namin mapagtatantong lahat ng ginawa mo para sa amin. Patawarin mo kami, ate. Patawarin mo kami. Laging ang pagiging dominante, suplada, at perfectionist mo. Yun lang ang nakikita ko. Nakalimutan ko yung mga sakripisyo mo para sa pamilya natin. Pumunta kami rito. Dala ang pag-asang hindi pa huli ang lahat para sa ating magkakapatid. Akala ko, babaunin ko sa kamatayan ang sama ng loob na iniipon nating 4 para sa isa't isa. Ni sa hinagap. Hindi ko inakalang darating ang oras na ito. Patawarin niyo rin ako sa lahat ng kalabisang nagawa ko sa inyo. Ate, Gaano man kaikli o kahaba ng oras na ibibigay sa atin ng Panginoon upang makasama kayo. Masaya na ako. Masaya na ako dahil ngayon ipinakita sa akin ng Panginoon ang totoong kayamanan. At yun ay kayo. Pinakita niya sa akin. Hindi pa huli ang lahat. Sapagkat sa kabila ng lahat ng ito, may pangako. Bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan, alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, ano nga ba ang totoong kayamanan? Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page na may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, at si Susan Robles sa papel na Lourdes. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang
may pagako. Ang bukas